Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon, ang mga apostol ay puspos na ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nasa kanila na. Makakapagaling na sila tulad ni Jesus. Ito ang unang milagro na ginawa ni Pedro. Napakaganda ang kanyang sinabi sa lumpo. "Wala akong pilak man o ginto, pero kung anong mayroon ako, ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka." Hindi lang niya sinabihan ng pilay. Itinayo niya siya at agad nakalakad ang pilay. Hindi na niya kailangan ng physical therapy. Kaagad tumalon-talon siya. Ang pangyayaring ito ay nakatawag ng pansin ng maraming tao. Kilala ang lumpong ito na namamalimos sa pintuang maganda ng templo. At hindi rin mapigilan ng dating pilay ang kanyang tuwa. Kaya patalon-talon siyang pinupuri niya ang Diyos. Dahil dito nagkaroon ng kaunting gulo sa may templo na naging dahilan ng pagdating ng mga namamahala. Nasa atin ba ang Panginoon? Masasabi ba natin ang sinabi ni Pedro, "Kung ano ang mayroon ako, ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo, tumayo ka." Masasabi din natin ito kung nakakasigurado tayo na nasa atin nga si Jesus. Siguraduhin muna natin na nasa atin ang Panginoong Jesus. Kung nasa atin siya, maibabahagi natin siya. Pero kung wala siya sa atin, kahit na pumunta pa tayo sa ibang lugar, wala tayong maibibigay sa kanila. Sa pagpapagaling na ito, ang nagkusa ay si Pedro. Limos lang ang inaasahan ng pilay. Hindi naman siya nag-aantay ng kagalingan. But God is generous. Hindi lang limos ang ibibigay sa kanya, kundi ang kagalingan.
Ganon din tayo sa pagtulong sa iba. Hindi lang tayo reactive. May pagkukusa tayo ng pagtulong sa iba. Ang tingnan natin ay ang tunay na pangangailangan ng iba. Hindi lang limos na ang ibibigay natin, ngunit kakayahan na makatayo at makalakad ang iba. Ang kapangyarihan ni Jesus na muling binuhay ay nasa simbahan. Panginoon, bigyan mo kami ng tiwala na ibahagi sa iba ang biyaya na muling pagkabuhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang makatulong kami sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.